Okay, maganda po pag-uusapan natin ngayon, no? Ito po si Pangulong Marcos, hindi po imbitado ni Donald Trump sa kanyang inauguration. Baka magulat po kayo. Mamaya po, halos magpakamatay na po yung mga sundalo natin para sa US tapos hindi invited. Kawawa naman. Okay, pag-uusapan din po natin ito pong tong sinabi po ng mambubudol na si Recto. Nakakahiya ka. Alam mo, bilib na bilib kami sa lolo mo, no? Ikaw, Recto, kasi yung lolo po niyan, siya po yung lolo niyan, si Claro M. Recto. Yan po yung famous na kalye diyan po sa Kamaynilaan, papunta po ng Divisoria. Kaya po ipinangalan sa kanya yan. Talagang nationalist po, no? Bayani po yung lolo nito eh. Nakakahiya ka naman. Tapos yung apo budol. Alam mo, Ralph Recto, magtapat ka naman, no? Pinagmamalaki po ni Ralph Recto ngayon na ang pinakamalaki daw na kinita ng bansa, no? Ay panahon ngayon ni BBM. Bakit kawawa? So what kung hindi invited? Di mga tuwirang kayo, hindi imbitado eh. Ngayon, kung sa tingin ninyo, okay lang na hindi imbitado, okay lang yun. Talagang ganyan. Lahat ng bagay may katwiran, di ba? Pangatwiranan nyo. Kung hindi kayo naaawa sa sinasapit ni BBM, ano magagawa natin? Dakilang sip-sip sa Amerika, hindi man lang inimbitahan. Talagang ganyan ang buhay. Kung sa tingin ninyo, okay lang yun na hindi siya imbitado. Ano magagawa natin? Kanya-kanya po tayo ng pananaw. Sa amin po, nakakaawa po yun. halos magpakatuta na, no? Pro-US na pro-US. Siya lang po ang pro-US dito sa Southeast Asia na bansa. Tapos hindi po imbitado. Sa tingin nyo, okay lang yun. Ano magagawa natin? Kanya-kanya lang naman ang pananaw yan. Wala naman tayong problema dyan, di ba? Kung hindi nyo po inaamin na siya po ay nakakaawa, may magagawa ba tayo? Pananaw nyo nga yan. Kanya-kanya lang naman. Okay. Unahin na ba natin? Unahin na natin. Unahin na po natin. Yan naman na nauna sa ating pamagat, no? Ipinahayag po. Ito po muna, no? Alam na natin yan. Balita na po yan at kinumpirma po yan ng ating mismong anong tawag doon? Yung ambassador sa US na kamag-anak incorporated din ni BBM na isang Romualdez. Ayan po. Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. Ayan. So ayon po kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, no? Pangulong Marcos ay hindi po dadalo dahil hindi imbitado. Hindi po dahil busy, hindi dahil sa may ibang lakad, no? Si Marcos po ay hindi imbitado. Ayan. Okay. Tingnan po natin baka naman may katwiran, di ba? Baka naman po may katukwiran to si yung ambassador natin. Bakit ba hindi inimbitahan? Napakalaki pong event niyan, no? Bakit kaya hindi inimbitahan? Ito, pakinggan po natin yung katwiran. Ito po ang sabi ni Romualdez. Ito po yung kung hindi ako nagkakamali, pinsan din to, no? Ni Marcos o tama, pinsan.
Sabi po, nung tinanong siya kung bakit hindi imbitado, as a matter of policy, no head of state is invited. Yun naman pala. Only ambassadors represented in Washington are invited. Yun naman pala no? Yun naman po pala. Kayo naman, masyado kayo nag-aalala. Nagre-react kayo kagad Nagre-react kayo kagad yung mga Marcos Law. Yun naman pala, hindi naman pala. Makinig po kayo Hindi naman pala. Ayun. Sabi po ni Romualdez, yung ating pong anong tawag diyan? Ambassador to the US. Traditionally, hindi naman po talaga nag-iimbita ng head of state. Di lusot na. Lusot na yan kung wala kaming ibang impormasyon. Lusot na yan kung ang pagbabatayan lang natin. Okay. Ngayon po, sabi ko naman sa inyo ang pinaka-rule lang dito, huwag kayong makialam sa topic ko. Kung ayaw po ninyo ng ginagawa ko, labas lang agad, di ba? Wala pong pakialamanan. Okay, balik po tayo rito. Ang sabi po, hindi naman talaga iniimbitahan yung mga head of state. Di ba? Di lusot na sila. Ay, ganun pala. Hindi naman pala invited yung mga head of state, mga presidente, mga hari, hindi iniimbitahan. Mga prime minister, hindi po iniimbitahan. Yan, pwede po yan. Pwede po yan na pwede po yang maniwala na tayo kung wala pong vloggers. Bakit? Kasi GMA nagbalita niyan So tinapos na nila na ayun naman pala, hindi naman pala invited din yung ibang head of state. Pero po may mga nagre-research na vlogger Totoo po ba na walang inimbitahan si Donald Trump? Meron po. At ang kasawiang palad, inimbitahan niya po si Xi Jinping. Si Xi Jinping na talagang halos isinusukan ni Marcos, no? Yung mga policy ni Marcos, isinusumpa ng anti-China to at pro-US siya. Yung ina-anti-China ni Marcos, yun po ang invited. At iba pa pong mga head of state. Bakit po? Kasi po kakaiba tong inauguration daw ayon mismo sa kampo ni Trump Ayon mismo sa kampo ni Trump, gusto niya talaga na lumabas sa tradisyon, no? Dati nga totoo raw na hindi talaga nag-invite ng head of state. Pero ngayon daw, inimbitahan niya na ang marami. Hindi po nagpakilala pero kinumpirma po ng isa sa mga tauhan ni Donald Trump sa guesting sa TV na invited talaga. Marami pong head of state ang imbitado. Kasama po si Xi Jinping. Ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon kung dadalo si Xi Jinping. Pero yun po ang napakasaklap, no? Ngayon, wag niyo nang katwiranan kasi. Wag niyo na kasing katwiranan. Ngayon, kung pangangatwiranan niyo pa na kesyo-kesyo, talagang masasaktan lang kayo. Marami po na imbitahan na head of state. Makikita po natin yan. Si BBM po, kumpirmadong hindi. Okay, ano po ang sinabi sa pahayag ni Donald Trump? Marami akong inimbitahan na world leaders. Dalawa po yan Una, hindi kinikilala si BBM na world leaders. Talagang ang tingin sa atin talaga, lalo na po ng pag-upo ni BBM, talagang isa lang tayo sa mga bansang naghehikahos. No, iba kasi yung dating ni Duterte. Si Duterte kasi, hindi nyo pwedeng i-deny yung kanyang presensya sa mundo. Kasi minumura niya yung mga presidente ng United States. Minumura niya yung mga Europeans. Di ba? Minumura niya yung ICC. Kumusta na po nga nagsasabi na parating na yung ICC noong June pa? Tapos na po, 2025 na po. Kailan naman? 2026? Mag-aabang na naman yung mga fans nyo na mahuhuli na si Tatay Digong. Okay, para po sa mga hindi makaintindi, hindi po tayo miyembro ng ICC.
si Tatay Digong po ay pwedeng hulihin ng ICC kung lalabas siya ng Pilipinas. Kung sakaling merong warrant of arrest, kung lalabas siya ng Pilipinas at pupunta siya sa mga member state ng ICC. Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Okay. Una po, marami daw pong inimbitahan si Donald Trump na world leader. So, ibig sabihin po niyan, hindi po kinikilala na world leader si BBM. Ikalawa, ayun na nga, hindi tayo kinikilala. Kasi sa totoo lang dito po sa Asia, sa Southeast Asia, ang dami pong bansa. Pero tayo po yung talagang nagpapakilalang pro-US kami. Tapos hindi ka pa rin imbitado, nakakahiya po. So talagang ganyan, magalit man kayo, wala po tayong magagawa. Nakakahiya lang po na tayo po ay panay. Panay ano po tayo, no? Panay sunod, no, sa kagustuhan ng US, tapos hindi pala tayo kasama sa imbitasyon. Punta na po tayo rito sa ibang balita. Ito po si Recto. Ito po, sinasabi po rito na pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan. Kasaysayan, hindi lang po etong lately. Lahat po na naging presidente, pinakamalaki po ang kinita ng Pilipinas ngayon. Ayan. Sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. Ito po ang sinabi ni Recto. I am happy to announce total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.423 trillion, surpassing the full year target of 4.27 trillion. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16%, the highest in the last 27 years. And our emerging non-tax revenues for 2024 expected to reach to 606.6 billion, the highest ever recorded. Okay? No? Nakakatawa, no? Kaya lang medyo tigil-tigilan mo yung pambubudol, no? Ralph Recto. Masasabi lang po na lumaki po ang kita ng bansa. Paano po ba kumikita muna yung bansa? Okay, ang pangunahin pong pinagkikitaan ng bansa ay yung kita mula sa taxes, no? Pag lumaki po yung mga tax, marami po nagbabayad ng mga tax, no? Lumalaki po yung tax na ipapasok sa gobyerno. Lalaki po ang kita. Paano pa po sa iba? Okay, lumalaki rin po ang kita pag kumikita po yung ating mga GOCC. Yung ating pong mga government-owned and controlled corporation. May mga bangko po tayo, Land Bank, ito pong tinatawag nating DBP, at iba pa po, yung kita po natin dyan sa NLEX, yung kita po natin dyan sa, marami tayong pag-ari. May mga share po tayo dyan. Pag kumikita po yan, kumikita po yung gobyerno. So, ibig po bang sabihin, lumaki po ang kita ng Land Bank, ng DBP, lumaki po ba ang kita ng iba pang mga GOCC? Para masabi na lumakas po tayo. Lumaki din po ba yung ating pagbubuwis? Yung kinikita sa buwis? Okay. Basahin po natin. Mula na rin po sa Department of Finance, no? Ang pinagmamalaki po ni Recto raised record high non-tax revenues in 2024, collected more resources to improve the lives of Filipinos. Okay. Wala pong problema kung totoong kita eh. 'Di ba? Pag negosyante ka, lumaki kita mo, talagang direkta yan. Yan po, may negosyo ka ng itikan, no? Lumaki yung kita mo sa itikan, walang ganong namatay na itik, marami kang na-produce na balot, tumaas yung presyo ng balot, etc. Okay. Pero, kung ang sinasabing pagkita ay mula po sa iba at hindi tax ng Pilipinas,
may problema tayo dyan. So basahin po natin, no? Kung saan po kumuha ng mga ito po ay yung mga kinita natin, hindi po galing sa buwis. Isa-isahin po natin, no, para po makita natin kung paano tayo binubudol nito ni Ralph Recto. Una po, ayan, highest recorded po, non-tax revenue. Okay, isa-isahin po natin, ha. Ayan po. So una po, we need ayan, GOCC. Yan, Government Owned and Controlled Corporations. Okay. Kumita po ba yung ating mga, di masaya yun dahil kumita po tayo sa GOCC. Ano po yun eh, hindi po kita na lumaki yung kita. Ano nangyari pala ba dong? Tinaasan po ni Recto yung collection. Eto po, ayan. Dati po, nagre-remit yung ating GOCC, yung mga government-owned corporation, ang nire-remit lang po sa pamahalaan, 50% ng kanilang kita. Ngayon po,